Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Ilang sandali pa ay naging peaceful na at kinausap ng Demon King ang dalawa. Humingi naman ng tawad ang dalawa at sinabi naman ng Demon King na hanggat matutunan lang daw nila ang leksyon nila ayos lang daw yon. Kaya siguraduhin daw nila na wag humiwalay uli. At bukod pa dun, ikaw, ako, sambit naman ng lalaki. At tinanong ito ng Demon King kung gaano pa raw ba ito katagal na susunod sa kanya. Sumagot naman ang lalaki na wag daw itong maging cold. Tinulungan niya raw ito ngayon lang kaya hindi raw ba't deserve niya kahit na isang thank you lang. Ngunit sumagot lang ang Demon King na hindi niya raw naaalalang hiningi niya ang tulong nito. Anyways, sambit naman ng lalaki at nagtanong kung ito raw ba talaga ay ang prince ng Jerleila. Ito raw ba talaga ang nasty na prince na yon? Nagtanong naman ang Demon King kung naghahanap daw ba ito ng away. Aha, tama sambit naman ng lalaki at nagsabing ito raw ay pumunta rito para sa coronation ng bagong emperor ng Cannes hindi raw ba? Sinasabi raw nila na ang bagong emperor ay umangat sa kapangyarihan matapos nitong patayin ang kanyang mga kapatid na lalaki pati ang dalawang batang mga prinsesa. Dapat inignore niya na lang daw ito. Ni karapat dapat daw ba itong i-celebrate? Ngunit sumagot lang ang Demon King na ano naman daw ang pake nito kung i-celebrate niya ito o i-curse. Anyhow, sambit naman ng lalaki at nagsabing silang lahat daw ay mayroong maluluwang na tornilyo. Bakit masaya daw nilang isini-celebrate ang tragedy ng ibang tao? Sumagot naman ang Demon King na hindi pa raw ba obvious yon. Siguradong ang sino man daw na magtangkang sumalungat at mag-alsa laban sa bagong emperor tiyak na pinaglalamayan na ngayon. Napahawak naman ang lalaki sa kanyang talukbong, tumawa, at nagsabing ito raw ay napaka-amusing. Sabay talikod at nagsabing alright aalis na raw siya. Dahil mukhang hindi rin naman daw ito magpapasalamat sa kanya kahit na maghintay pa siya. Magkita na lang daw sila sa susunod at tinawag niya na Fairy Nani ang Demon King. Napatanong naman ang Demon King sa kanyang isip na ano raw ba ang problema ng baliw na bastard na yon. At bakit ang dami rong mga nilalang na gusto siyang mamit sa susunod na pagkakataon. At makikitang sumapit na ang gabi. Sa loob ng Imperial Palace, sa loob ng kanilang silid, makikita ang satisfied na pagmumukha ng tatlo habang nakahiga sa napakalambot na kama. Ilang sandali pa ay nakita ni Sedna na tila aalis si Ladger kaya tinanong niya ito kung saan daw ba ito pupunta. Sinabi naman ni Hwayon sa Demon King na gabing-gabi na raw. Saan daw ba ito pupunta? Sasamahan niya raw ito kung kailangan niya ng escort. Sumagot naman ang Demon King na mag-e-snoop around lang daw siya sa Imperial Palace. Ano, sambit naman ni Hwayon at sumagot naman ang Demon King na wala, maglalakad-lakad lang daw siya. Wag na rong mag-alala si Hwayon magpahinga na raw ito. Sinabi naman ni Hwayon na kung ganon, magsama daw ito ng kahit at least isang attendant man lang. Sigurado raw na ilo-look down ng iba ang prince kapag nakita nila na wala itong kahit na isang attendant man lang na siya namang ipinagtaka ni Tai. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na may point daw si Hwayon. Ang coronation celebration daw na ito ay isa lamang ground para sa diplomatic warfare. Ang na-experience niya lang daw na laban ay ang laban na gumagamit ng physical force kaya nakalimutan niya raw na ang human world ay mayroong mga subtle na labanan ng talino. Kaya tinawag niya si Tai at excited naman itong sumagot ng yes your highness sabay tapon sa tisyo na nasa kamay niya. Sinabi naman ng Demon King na samahan daw siya nitong maglakad-lakad. Hindi raw ba't nakakabagot na tumambay lang sa kwarto matapos nilang puntahan ang napakalayong lugar na ito. Ilang sandali pa ay makikita ang napaka-engrandeng handa na nasa lamesa. At dito ay maririnig ang boses ng isang babae na nagsabing princess ng Ice Mountain Frederick, ang balat daw nito ay kasing puti ng nyebe. Talaga raw ba na mayroong snow spirits na nakatira sa Frederick? Talaga, wow! Sambit naman ng isa at nagsabing iyon daw ay napaka-romantic. Sinabi naman ng isa na bukod pa doon,
Narinig niya raw na na-meet na ng personal ni Princess Ivga ang Emperor. Oo, sambit naman ni Princess Ivga at nagsabing na-meet niya raw ito saglit nung araw ng pagdating niya rito. Ito raw ay isang considerate na tao. Ang mga mata raw nito habang pinapahiram siya ng jacket habang siya ay nanginginig sa ginaw ay napaka-gentle at warm. Oh my, sambit naman ng isang princess nang makita niya ang pagdaan ng Demon King. Ang napakagandang silver blue hair na yon, ang malaperlas na puting balat at gwapong mukha. Oh my, hindi raw ba kaya na ito ay ang, at sinabi naman ng isa na mukhang ganoon nga. Narinig niya raw nakakarating lang nito. At makikita namang napatitig si Princess Ivga sa Demon King. At makikitang bigla siyang tumayo na siya namang ikinagulat ng ibang mga princess. Ilang sandali pa ay lumapit siya sa Demon King at nagsabing excuse me. Napalingon naman dito ang Demon King at nagtaka. At makikita namang nag-vow si Princess Ivga sa Demon King at nagtanong kung ito raw ba ay si Prince Lajir Lujerlela Rodwil, yung prince na binigyan ng blessing ng Ocean God. Siya raw ay si Princess Ivga del Fredake, ang first princess ng Fredake Kingdom. Ngunit sumagot lang ang Demon King na so ano raw ba na siya namang ipinagtaka ni Princess Ivga at hindi makapaniwala sa sagot ng Demon King. Sinabi naman ng Demon King na kung tinawag daw siya nito, dapat sabihin niya raw kung ano ang kailangan niya. Lumingon naman si Princess Ivga sa likod at nagsabing nagkukwentuhan lang daw sila since malapit nang magsimula ang big event. At nagtataka raw siya kung maaari daw ba itong sumabay sa kanila. At makikitang nagbigay galang ang tatlong princess. Dinagdag pa ni Princess Ivga na sa totoo lang daw, nang marinig niya raw na pupunta ito sa coronation, gustong-gusto niya na raw itong makita agad. At napasabi si Princess Ivga sa kanyang isip na ang prince daw ng Jerlela, na nagmula sa isang fantasy island na hindi basta-bastang mapupuntahan ng kung sino-sino, napakabihira daw na magkaroon ng opportunity na ma-meet ito. Ganoon ba? Sambit naman ng Demon King at nagsabing kung ganoon tatanggapin niya raw ang offer nito. At ilang sandali pa ay makikitang umupo na ang Demon King kasama ng mga princess. At sinabi ng Demon King na ang makipagkaibigan daw ay maganda ngunit, lumalalim na raw ang gabi kaya magpalitan na lang daw sila ng tigda dalawang tanong. Dalawang tanong? Sambit naman ng isang princess at sinabi naman ni Princess Ivga na mukhang iyon daw ay masaya. Kung ganoon, maaari daw ba siyang mauna? Sure, sambit naman ng Demon King at nagsabing magtanong daw ito. Sinabi naman ni Princess Ivga na narinig niya raw na ang royal family ng Jerlela ay naglalayag taon-taon sa karagatan upang i-meet ang Ocean God. Kaya ano raw ba ang katangian na mayroon ang Ocean God? Sumagot naman ang Demon King na ito raw ay napaka-great at kaibigan niya raw ito. Ganun pa man, mayroon dong isang problematic na sandali kung saan nilagyan siya nito ng stigmata at kinaladkad papunta sa ilalim ng karagatan. Nilagyan ka ng stigmata ng Ocean God, na mamanghang tanong naman ng tatlo. Oo, sambit naman ng Demon King at nagsabing ito raw ay nasa batok niya kaya hindi niya raw ito mismo makita. At ipinakita niya ito sa tatlo na siya namang ikinamangha ng mga ito. At sinabi ng Demon King na ngayon mayroon na lang daw itong isang tanong. Sambit naman ni Princess Ivga at nagtanong kung ang Jerlela daw ba ay, ngunit binago niya ang tanong niya at nagsabing hindi, bilang isang prince daw, mayroon daw ba itong intentions na makipag-trade sa ibang mga bansa. Napaisip naman saglit ang Demon King at nagsabing nagtataka daw siya. At napasabi ang Demon King sa kanyang isip na magaling daw ang babaeng ito. Mukhang tinatanong niya raw ito dahil sa mga magic stones. Napakaraming mga bansa raw ang naghahangad sa mga magic stones na nakabaon sa ilalim ng mga karagatan ng Jerlela. Ang magic stone ay isang underwater mineral na nag-e-store ng magic. Kapag ito ay magawang ma-process, kaya nitong i-revolutionize ang araw-araw na pamumuhay. Ngunit, ito rin ay maaaring gamitin bilang sandata sa mga digmaan. Ganun pa man,
Ang e-open ang Jerlela sa public ay hindi ganoon kadali since ito ay nanatiling isolated na bansa sa nagdaang 2,000 taon. At iyon ay naging posible dahil sa proteksyon ng Ocean God laban sa mga invaders. Ganun pa man, wala rong mga magic engineers sa Jerlela na maaaring mag-utilize sa mga magic stones na ito. Ngunit, iyon daw ay kailangang magbago. Dahil upang ma-fulfill niya ang wish ni Lajer na world domination, kailangan niya raw ng mga magic engineers na magpa-process sa mga magic stones. At sinabi ng Demon King sa mga princess na bubuksan na raw nila ang Jerlela sa lalong madaling panahon. Ngunit bago yon, kailangan daw muna nilang magkaroon ng connection sa Kana's Empire. Kana's Empire at Jerlela. Sambit naman ni Princess Ivga sa kanyang isip at napasabing kapag naging alay daw ang dalawang bansang ito, siguradong wala rong makakapantay sa kapangyarihan nila. At sinabi ng Demon King na tapos na raw ang dalawang tanong ni Princess Ivga kaya siya naman daw ang magtatanong. Sumagot naman si Princess Ivga na sige magtanong lang daw ito. Ngunit sinabi ng Demon King na hindi raw ito ang tinutukoy niya. Ang gusto niya rong tanungin ay ang nasa likod niya. At makikitang tumayo ang Demon King, lumingon sa likod niya, at nagsabing sasagutin naman daw siya nito hindi raw ba. Well, ano raw ba? Sagot naman ng lalaki at makikitang nagulantang ang mga princess at napatayo silang lahat. Ilang sandali pa ay nagvow sila at sabay-sabay na nagsabing binabati daw nila ang Emperor ng Kana's Empire at makikitang ang Emperor pala ay ang misteryosong lalaki kanina. Napangisi naman ang Demon King nang marinig ang mga sinabi ng mga princess habang napatawa naman ang Emperor. Umupo ito, at hindi pa rin tumitigil sa pagtawa. At mapapansin na lumipat na ng pwesto ang dalawa. Makikita naman ang pagkainis ng Demon King at tinanong niya ang Emperor kung ikinakasiya raw ba nito na mang-trick ng ibang tao. Sumagot naman ang Emperor na humihingi daw siya ng tawad. Binabalak niya naman daw itong sabihin sa Prince pag nagkita sila uli. Napasabi naman ang Demon King na ang isipin daw na ang Emperor ay mayroong fetish na gumala-gala at mangbagbog ng mga nobles, hindi raw ba ito kalabisan? Sumagot naman ang Emperor na ito raw ay hindi fetish. Sadyang specialty niya lang daw talaga na mambugbog ng mga bad nobles. Ha, sambit naman ng Demon King. Sinabi naman ng Emperor na ngunit hindi raw ba tila napaka-comfortable naman nitong nakikipag-usap sa kanya. Sinabi naman ng Demon King na kung ganoon, hayaan daw siya nitong makipag-usap ng may paggalang mula ngayon. Ngunit sumagot lang ang Emperor na hindi, ayos lang daw yon. Gusto niya raw ang paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya. Matagal-tagal na raw na wala siyang nakakausap ng ganito ka-comfortable. Sinabi naman ng Demon King na kung ito raw ang gusto ng Emperor wala rin naman dong problema sa kanya. Sinabi naman ng Emperor na kahit daw ang mga kaibigan niya ay nag-iba na ang inaasta kapag nakikipag-usap sa kanya kaya naiinis daw siya. Palagi raw silang magbabaw at tinatawag siyang Emperor kaya paano raw siya hindi maiinis. Sumagot naman ang Demon King na ngunit dapat daw ba talaga na gumagala-gala ng ganon sa city ang Emperor. Sumagot naman ang Emperor na nakakaramdam daw kasi siya ng pagka-suffocate kapag nanatili siya ng matagal sa lugar na ito. Even so, sambit naman ng Demon King at nagsabing bakit niya raw iniligtas ang mga fairies kanina. Wala naman daw siyang kinalaman sa mga yon. Ngunit nagtanong lang ang Emperor kung iyon daw ba ay isa sa dalawang tanong. Sinabi naman ng Demon King na napaka-petty daw nito. Sorry. Sambit naman ng Emperor at nagsabing siya raw ay isang petty na Emperor. Kung ganoon, sambit ng Demon King, tinawag na petty Emperor ang Emperor, at nagtanong kung bakit niya raw iniligtas ang mga Earth Fairies. Sumagot naman ang Emperor na curious lang daw siya. Naaalala niya raw kasi ang kanyang mga batang kapatid sa mga yon. Ganoon na raw sana sila kalaki kung buhay pa sila. Ang tanging family lang daw na sumusuporta sa kanya ay ang mga batang yun at ang kanyang ina na si Sylvia. Hanggat nasa kanya lang daw ang family niya na yun,
hindi niya na raw kailangan ang mga bagay na gaya ng power at authority. Ngunit, ang mga bulok na mga basura daw na yon na nasa Imperial Palace ay hindi tinatatantanan ang family niya. Kailanman ay hindi niya raw hinangad ang trono dahil ang mga bagay daw na tulad ng power at authority ay sumisira lang sa katauhan ng isang tao. Ngunit nung mawala na sa kanya ang lahat, doon niya lang daw na-realize. Kahit pa hindi niya raw iyon gusto, kailangan niya raw ng power at authority upang maprotektahan ang mga bagay na pinapahalagahan niya. Alam naman na siguro nito ang mga sabi-sabi hindi raw ba, kung paano siya napunta sa kinalalagyan niya ngayon, at kung anong kasamaan ang nagawa niya. Ano naman, sambit naman ng Demon King at nagtanong kung bakit daw ba sinasabi ng Emperor ang lahat ng ito sa kanya. Lajir Lujer Layla Rodwell, sambit naman ng Emperor at nagsabing nung una niya raw itong nakita sa kalye, mayroon daw itong kaparehong amoy sa kanya, ang amoy ng dugo. Silang dalawa raw ay magkatulad. Oo, ito raw ay mayroong kaparehong amoy sa kanya, ang amoy ng dugo. Silang dalawa raw ay magkatulad. Lajir, 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 sambit naman ni Sedna habang ginigising ang Demon King. Gising ka na, sambit naman ni Sedna. Maglaro daw sila ngayong araw. Ngunit sumagot lang ang Demon King na hindi raw siya sasama. Kay Tai na lang daw ito makipaglaro. Nang biglang bumukas ang pinto. Makikita namang pumasok si Huayon at Tai. Your Highness, sambit naman ni Tai at nagsabing ito raw ay inimbita ng Emperor na mag-agahan kasama siya. Shit. Sambit naman ng Demon King at nagsabing dapat kumain na lang daw itong mag-isa. Bakit daw ba tinatawag pa siya nito? Your Highness, sagot naman ni Tai at nagsabing hindi raw ba't ang taong yon ay ang Emperor ng Kanaz. Okay, sambit naman ng Demon King at nagsabing kailangan niyang sundin ang gusto nito hindi raw ba? At sinabi ng Demon King sa dalawa na maliligo lang daw muna siya kaya maghanda na rin daw silang dalawa. At sumang-ayon naman ang dalawa. Ilang sandali pa ay makikitang lumabas na sila. Sinabi naman ni Huayon na mag-e-standby lang daw siya rito at sumang-ayon naman ang Demon King. At binuksan niya na ang pinto. At sa loob ay makikita ang mga bisita na nag-aagahan. Nilawakan ng Demon King ang paningin niya, at napasabi sa kanyang isip na hindi raw ba't sinabi ng Emperor na yon na dalawa lang sila. Paglakad niya ay makikitang napalingon ang ibang mga noble at namangha sa buhok niya. At ilang sandali pa ay nadaanan niya si Nock Bachman na may bandage na sa ulo. Napalingon siya sa Demon King, napatingin din ang Demon King sa kanya, at makikitang nagulantang si Nock Bachman. Napangiti naman ang Demon King habang pinagmasdan ang ngayon ay nasa sahig na si Nock Bachman at naglakad na siya paalis. Makikita namang napalingon ang iba pang mga nobles, tumayo, nagbigay galang, dahil dumating na rin pala ang Emperor. At makikitang nagvow ang lahat at mapapansin ang napakagara at napakakintab na dining area. Magandang umaga sa lahat, bati naman ng Emperor, tumingin siya sa Demon King, at kumaway. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na naiinis daw talaga siya ng taong ito. Ilang sandali pa ay umupo na ang Emperor, napatingin sa reaksyon ng ibang mga bisita, at nagsabing ang expressions daw nila ay napaka-grim. Ang hospitality daw ba ng bansa niya ay uncomfortable. Na siya namang ikinagulantang ng mga ito. Napasabi ang isa na hindi, ito raw ay excellent. Sinabi naman ng isa na syempre naman daw hindi. Sa katunayan na-impress daw siya sa pagkakonsiderate ng Majesty. At sinabi naman ng isa na sadyang na-overwhelmed lang daw sila sa beauty at style ng Kanaz Empire. Kung ganun mabuti, sagot naman ng Emperor. Ilang sandali pa ay may magalang na tumawag sa Emperor. Napalingon naman ang Emperor at nakita niyang ito pala ay si Nock Bachman. Nagbigay galang naman si Nock Bachman at nagsabing ang subject daw ng Emperor na si Bachman ay may iko-confess sa gathering na ito. At makikitang binigyan siya ng pahintulot ng Emperor.
Emosyonal namang isinumbong ni Bachmann na ang isa raw sa mga foreign envoys na naimbita rito ay disrespect ng husto ang empire. Alam daw ng taong yun na siya ay isang noble at may honor sa glory ng empire. Ngunit kahit na ganun, nag-inflict pa rin daw ito ng violence sa kanya dahil lang sa na-displeased niya ito. Talaga, pangising sambit naman ng emperor at nagtanong kung sino raw ba ang taong yun. At isinigaw nga ni Bachmann na iyon daw ay ang envoy na ipinadala ng Jarlaila sabay turo sa Demon King. Pakiusap tingnan daw ng emperor ang chin niya, ito raw ay ginawa ng brute na yon. At hindi lang daw yon, sinipa pa raw nito ng napakalakas ang likod niya na siyang naging dahilan upang hindi siya makatulog sa gabi. Nagtanong naman ang emperor sa Demon King kung iyon daw ba ay totoo. Oo. Sagot naman ng Demon King at nagsabing iyon daw ay totoo. Napangiti naman ang emperor at naiinis namang napasabi ang Demon King sa kanyang isip na ito raw ang sumuntok sa chin ng taong yun kaya tumigil na raw ito sa kakangiti. Sinabi naman ng emperor na kung ganun, ang issue daw na ito ay hindi dapat balewalain. At binigyan niya ng emphasis ang pangahas daw na pagbuhat ng kamay ng envoy ng Jarlaila sa isa sa mga nobles ng Khan's Empire. Na siya namang ikinagulantang ng lahat. Dahan-dahan namang tumayo ang Demon King at nagsabing mukhang ang term daw na kapangahasan ay sadyang ginawa para sa mga ganitong uri ng sitwasyon. Ang mga pinagsasasabi daw ng taong yon ay pawang kasinungalingan. Ang rason daw kung bakit nag-inflict siya ng violence sa taong yun ay dahil sa sinubukan nitong i-kidnap ang mga Earth Fairies na nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Dahil kapag mayroon dong mangyaring masama sa mga fairies na yon, siguradong masisira daw ang kasunduan na ginawa nila ng Queen ng mga Earth Fairies. Kung kaya sinubukan niya lang dong i-protect ang mga fairies na yon. Sa kabilang banda, naniniwala daw siya na ang actions na ginawa ng taong ito na nagki-claim na siya ay isang noble ng Khan's Empire, ay isang serious na diplomatic issue. Makikita namang pinagpawisan ng husto si Bachmann. Dahan-dahan namang tumayo ang emperor at nagsabing ang mga fairies daw ay allies ng Khan's Empire. Kinuha niya ang espada niya at nagsabing ang kasunduan daw na binanggit nito, sabihin daw nito sa kanya kung ano ang kasunduan na ginawa nito sa mga fairies. Sumagot naman ang Demon King na ito raw ay isang kasunduan na magbibigay ng pahintulot sa dalawang fairies na nagngangalang Rinshusho at Ranshusho na makapasok sa Jarlaila bilang foreign exchange kapalit ng paghiram niya sa kanilang architectural skills. At kung kailangan daw ng emperor ng katunayan, maaari niya rong ipakita ang record ng kanilang kasunduan. I see, sambit naman ng emperor, dahan-dahan na naglakad, at nagsabing isang foreign exchange sa mga batang fairies, tumingin kay Bachmann, at dinagdag ng Demon King na sinubukan dong i-kidnap ni Nock Bachmann ang mga Earth Fairies. Nag-inflict lang daw siya ng violence bilang self-defense upang maprotektahan niya ang mga ito. At kung ang actions daw na yon ay harmful para sa Empire, kung ganun tatanggapin niya raw ang punishment ng Emperor. Sinabi naman ng Emperor na naiintindihan niya raw ang sitwasyon. At oo mukhang ang punishment daw ay necessary. Lumapit siya kay Bachmann at nagsabing ang paglatag daw ng kamay sa mga fairies nang walang permission ng Imperial Family ay mahigpit na ipinagbabawal. At ang pagtangka raw na pananakit o paninira sa mga foreign envoys na inimbita rito sa ngalan ng Emperor ay isa ring seryosong krimen. Binunot ng Emperor ang kanyang espada at patuloy na nagsabing kung ito raw ay isa sa mga nobles ng bansang ito, dapat alam niya na raw ang tungkol sa mga facts na ito. Isinwing niya ng isang beses sa ere ang espada niya, itinutok sa leeg ni Bachmann, at nagsabing hindi raw ba Marquis Bachmann. Your Majesty, nanginginig naman na sambit ni Bachmann. Sumagot naman ang Emperor na 2 batas daw ang nilabag nito at ang mga ito raw ay parehong mga seryosong krimen. May sasabihin pa raw ba ito? Ganun pa man, sambit naman ni Bachmann at sumigaw na bago yon, naniniwala daw siya na kailangan ding parusahan ng Emperor ang envoy ng Jarlaila na nag-disrespect sa honor ng Empire.
Sumagot naman ang Emperor na tinatawag daw nito na noble ang sarili niya ngunit, ito raw ay napaka-idiotic pagdating sa pag-judge ng sitwasyon. Nagtaka naman si Bachman nang marinig ito. Hinawakan naman ng Emperor sa balikat si Bachman at bamulong na siya raw ang sumuntok sa chin nito. Na siya namang ikinagulantang ni Bachman. Hinigpitan ng Emperor ang pagkakahawak niya sa espada sabay slash sa dibdib ni Bachman na siyang naging dahilan upang tumalsik ang mga dugo nito at instant na nawalan ng malay. At makikitang binigyan lang ito ng cold stare ng Emperor at ilang sandali pa ay bumagsak na si Bachman. Hindi naman makapaniwala ang ibang mga bisita sa nasaksihan nila. Nagsalita naman ang isang noble at nagsabing si Marquis Bachman daw ay isang high-rankang noble kaya kahit ito pa raw ay nakagawa ng seryosong krimen, hindi raw ito maaaring gawin ng Emperor. Sinabi naman ng isa na tama daw yon. Paano raw ito nagawa ng Emperor kay Marquis Bachman matapos lang nitong pinakinggan ang foreign envoy? Sinabi naman ng isa na oo tama daw yon. Ito raw ay hindi kapanipaniwala. Makikita namang ibinalik ng Emperor ang kanyang espada at nagsabing ganoon ba, well kung ang mga nobles daw ay mayroong problema, maaari naman daw silang lumapit sa kanya. Palagi raw siyang handa na makinig sa mga opinyon nila. At makikitang napatahimik ang mga nobles dito. Napatingin naman ang Emperor sa Demon King at ganoon din ang Demon King. At ngumiti ang Emperor. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na ang baliw na son of a bitch daw na ito, ang aga-aga raw na nawala ang gana niya dahil sa baliw na ito. At lumipat ang eksena kung saan isinisigaw ni Sedna ang pangalan ni Lajir. Makikitang tila namumula siya at emosyonal na nagsasabing sino raw ba sila sa tingin nila. Sino raw ba sila sa tingin nila at tinatrata nila siya ng ganito. Palagi daw siyang iniiwanan ni Lajir. Mukhang hindi na raw siya kailangan nito. At tuluyan na siyang umiyak at makikitang siya ay nakapatong sa isang lamesa sa isang rooftop ng Imperial Palace kasama ang 4 na mga princess. At makikita ang 2 bote ng alak na walang laman. Napasabi naman si Princess Ivga sa kanyang isip na gusto niya lang daw sanang makakuha ng impormasyon tungkol kay Lajir ngunit mukhang ang pagpapainom niya raw pala ng alak dito ay isang mistake. At mapag-aalamang lasing pala si Sedna. Sinabi pa ni Princess Ivga sa kanyang isip na hindi raw siya sigurado kung magkakaroon pa siya ng tsansa na ma-meet ang elemental ng Ocean God sa hinaharap. Tapos ngayon, sa rate na ito ni hindi man lang daw siya makagawa ng conversation dito. Lady Sedna, sambit naman ng isa at nagsabing maging sila ay hindi rin daw invited sa Emperor's Feast dahil sa sila ay mga babae. Dumugtong naman ang isa na tama daw yon kaya wag na raw itong malungkot tungkol doon. Kaya magsaya na lang daw sila. Ngunit nagulantang sila nang makitang tumakbo palayo si Sedna. Tumingin ito sa ibaba, at nagulat siya sa kanyang nakita. Ito raw ay ang munting nandaw nila, ito raw ay ang Mon. Ha? Mon? Sambit naman ni Princess Ivga pagtingala niya at nagsabing no way daw na lalabas ang Mon sa ganitong oras. Sumagot naman si Sedna na hindi raw doon, ito raw ay nasa pond. Tingnan daw nila, ito raw ay ang Mon. Ito raw ay nasa ilalim ng pond kukunin niya raw ito sabay dive na siya namang ikinagulantang ni Princess Ivga. At napasigaw siya ng Lady Sedna. At makikitang lumalangoy na pailalim si Sedna. Maya-maya pa ay nakita niya na ang isang bagay na nagliliwanag. Nagtanong naman ang isa kung sa tingin daw ba nito ayos lang si Lady Sedna. Ang sabihin daw nito na may Mon sa ilalim ng pond, sumagot naman ang isa na ganon pa man, si Lady Sedna daw ay ang elemental ng Ocean God. Kaya ano raw ba ang posibleng masamang mangyari sa kanya sa isa lamang pond? Ilang sandali pa ay umahan na si Sedna kagat-kagat ang isang bagay. At bumalik na siya sa itaas. Napatanong naman si Princess Ivga kung ayos lang daw ba ito. Nilagay ni Sedna ang bagay na kagat-kagat niya sa lapag. Napasabi naman ang isa na hindi raw ba kaya na ito ay ang, oh my god sambit naman ng isa at nagsabing ito raw ay ang mystical golden softshell turtle. Ano? Hindi.
Sambit naman ni Sedna at nagsabing ito raw ay ang Mon. Pinulot niya raw ito kaya sa kanya na raw ito ngayon. Niyakap niya ito, tumawa, at nagsabing siguradong magugustuhan daw ito ni Ladger kapag ibinigay niya ito sa kanya. Makikita namang biglang dumating ang Demon King at nagtanong kung ano raw ba ang ibibigay ni Sedna sa kanya. Lumapit naman agad si Sedna at sumigaw ng Ladger. Ito raw ay ang Mon, ang Mon. Kinuha niya raw ito sa pond upang ibigay sa kanya. Kinuha naman ito ng Demon King at napatahimik. Ito ay ang Mon, pagtatakang sambit niya. Well, sambit naman ni Tai at nagsabing sa tingin niya raw kamukha ito ng Mon. Tumawa naman si Sedna at nagtanong kung nagustuhan daw ba ito ni Ladger. Siguradong siya lang daw ang nag-iisang fox dito sa mundo na nagbibigay ng Mon bilang regalo. Sumagot naman ang Demon King na ngunit bago yon, ang amoy daw na ito, uminom daw ba ng alak si Sedna? Iyon ay, sambit naman ni Princess Ivga at nagsabing pinainom niya raw si Sedna ng kanilang special fruit wine mula sa Ice Mountain ng Frederick. Napabuntong hininga naman ang Demon King at nagsabing dapat daw pala pinasamahan niya na lang ito kay Huayon kung alam niya lang nagagawa ito ng ganitong mess. Kasalanan niya raw ito. Wow! Hindi ako gumawa ng mess, sambit naman ni Sedna. Naiinis namang sinabi ng Demon King na bakit daw ba palagi itong ginagawa ni Sedna sa kanya. At inutusan niya si Tai na dalhin niya raw ang lasinggerang fox na ito sa kanyang silid. At sumang-ayon naman si Tai. At binitbit na nga ni Tai si Sedna. Sinabi naman ni Princess Ivga na kung ganun, aalis na rin daw sila. At dali-dali na ngang sumibat ang apat. Anyway, sambit naman ng Demon King at napatanong kung ano raw ba ang bagay na ito, isang golden tortoise, sinabi naman ni Huayon na mukhang ito raw ay isang softshell turtle. Sinabi naman ng Demon King na mukhang ito raw ay trouble kaya ibalik na raw ito ni Huayon sa pond baka mayroon pang kung anong mangyaring masama. Sumagot naman si Huayon na naiintindihan niya raw. Ngunit biglang narinig ng Demon King ang isang boses na nagsasabing teka lang. Makinig daw ito sa kanya. Naririnig daw ba siya nito? At napatitig ang Demon King sa Golden Turtle. Na siya namang ipinagtaka ni Huayon. Nagtanong naman ang Demon King kay Huayon kung hindi raw ba nito naririnig, nagsasalita raw ang tortoise na ito. Ano? Gulat namang sambit ni Huayon. Inilabas naman ng Golden Turtle ang ulo niya at nagsabing hindi raw siya tortoise. Siya raw ay isang softshell turtle. Pakiusap tulungan daw siya nito, ito lang daw ang nakakarinig sa kanya kaya ito lang daw ang mahihingan niya ng favor. Kaya pakiusap tulungan daw siya nito. Tinitigan naman ito saglit ng Demon King at sumagot ng hindi. Napasabi naman ang Golden Softshell na ni hindi man lang daw muna siya nito pinakinggan bago tumanggi. Napaka-cold daw nito. Nagtanong naman ang Demon King kung ano raw ba ang libre sa mundong ito. Ano naman daw ang mapapala niya kapag tinulungan niya ito. Napasabi naman ang Golden Softshell na wala raw talaga siyang maibibigay sa kanya. At inutusan ng Demon King si Huayon na ibalik niya raw ito kung saan ito nanggaling. Hindi, paiyak namang sambit ng Golden Softshell at nagsusumamo na tulungan daw siya ng Demon King. Ngunit sumagot lang ang Demon King na sinabi niya na raw na umalis na ito. Sinabi naman ng Golden Softshell na pakiusap tulungan daw siya nito. Hindi raw kasi siya naririnig ng ibang mga tao at kung marinig man daw siya ng mga ito, siguradong tatakbo lang daw ang mga ito sa takot. Sinabi naman ng Demon King na kung ganon, ituring na lang daw siya nito na isa sa mga taong yon at nagpaalam siya. Napasigaw naman ang Golden Softshell na seryoso daw ba talaga ito. Napakamin daw nito. At makikitang nawalan na ng pag-asa ang Golden Softshell at napasabing ano raw ba ang gagawin niya. Mayroon daw siyang napakahalagang mensahe para sa bagong Emperor ng Canas Empire. Bagong Emperor ng Canas, sambit naman ng Demon King sa kanyang isip. At lumipat ang eksena sa isa sa mga silid ng Imperial Palace. At dito ay makikitang tumatawa ang Emperor.
Makikita namang natutulog si Sedna at maririnig naman ang boses ng Emperor na nagsasabi sa Demon King na ito raw talaga ay kakaiba. Makikitang dumilat ang mata ni Sedna at patuloy namang nagsabi ang Emperor na hindi niya raw alam kung mayroon pang iba sa mundong ito na bigla na lang magpapatawag sa isang Emperor kung kailan niya gusto. Napatingin naman si Sedna sa dalawa at napatanong kung sino raw ba ito. Ilang sandali pa ay napaaha siya nang makita niya ang golden softshell. Kaya dali-dali niya itong dinampot sabay sabing ito raw ay ang moon na kinuha niya sa lake. Iniisip mo pa rin na ito ay isang moon, lasinggerang fox, sambit naman ng Demon King. Ha? Hindi ito moon, pagtataka naman ni Sedna. Nagpipigil naman ng tawa ang Emperor at patuloy na sinabi ng Demon King kay Sedna na marami pa rin daw itong alak sa sistema niya. Kaya bumalik na raw ito sa kama at matulog ng marami. Makikita namang inilabas ng golden softshell ang ulo niya, tumingin kay Sedna, at nagsabing siya raw ay hindi isang moon kundi isang golden softshell turtle. Ano? Gulat naman na sambit ni Sedna at nagsabing ang moon daw na ito ang softshell turtle daw na ito ay nagsalita. Napasabi naman ang golden softshell na napaka-ironic daw na nagmula pa ito sa isang nagsasalitang fox. Ilang sandali pa ay nilapat ng Demon King ang palad niya sa shell ng golden softshell at nagsabing ito raw ay si Almond. Isang golden softshell na 1,000 taon nang naninirahan doon sa pond. Napasabi naman ang Emperor na mukhang lahat daw ay naririnig si Almond maliban sa kanya. Bakit daw ba hindi niya ito marinig? Naririnig niya naman daw ng maayos ang fox ng Ocean God. Sinabi naman ng Demon King na si Sedna daw ay medyo special since ito raw ay ang messenger ng Ocean God. Napasabi naman ang Emperor na pakiramdam niya raw medyo nale-left out siya since siya lang daw ang normal na tao na nandito. Sinabi naman ng Demon King na paano niya raw nasasabi ang mga ganoong bagay siya raw ay ang freakang Emperor. Ikaw ang Emperor ng Canas, sambit naman ni Sedna. Oo, sambit naman ng Emperor kaya sana take good care daw siya nito at tinawag niya si Sedna na Fox ng Ocean God. Ang moon na ito, ang golden softshell turtle na ito, sambit naman ni Sedna at nagtanong kung gusto raw ba ng Emperor na marinig niya ito, gusto raw ba nitong tulungan niya ito. Napatanong naman ang Emperor kung iyon daw ba ay posible. Siguro napakadali lang daw nun para kay Sedna dahil siya ay ang messenger ng Ocean God. Ilang sandali pa ay sinabi ng Demon King na since nagising na raw si Sedna, umalis na raw sila. Napatanong naman si Sedna kung hinihintay daw ba nila siya. Saan daw ba sila pupunta? Sumagot naman ang Demon King na doon sa pond kung saan nakatira si Almond. At ilang sandali pa ay nasa pond na sila. Sinabi naman ng Demon King kay Almond na maaari na raw ba nitong sabihin ang final words niya sa Emperor ng Canas. Ngunit sumagot lang si Almond na sumama daw ito sa kanya. Mayroon dong silk gate doon sa ilalim ng pond. Nandoon daw ang royal family inheritance na isinil ng kanyang owner. Inutusan daw siya nito na bantayan itong mabuti at buksan lang kung mayroong mangyaring emergency sa royal family. Napatanong naman ang Demon King sa kanyang isip kung ang tinutukoy daw ba ni Almond na owner ay isang emperor na nag-rule dito sa Canas ilang daang taon na ang nakalilipas. Royal family inheritance, sambit naman ng emperor sa kanyang isip. Hindi niya pa raw ito narinig noon. Tapos, ang inheritance daw na ito ay nasa ilalim ng lake. At sinabi niya sa Demon King na kung pupunta raw sila sa ilalim ng lake, sa tingin niya kailangan daw muna nilang i-drain ang lahat ng tubig dito. Tatawag daw ba siya ng mga servant? Napaisip naman saglit ang Demon King at nagsabing hindi na raw kailangan. At tinawag niya si Sedna. Lumapit naman dito si Sedna, tinanggal ng Demon King ang bell na nasa kwintas nito, at makikitang si Sedna. Ilang sandali pa ay gumawa ng magical circle si Sedna at lumutang sa ibabaw ng tubig. At ilang sandali pa ay inilapat niya ang kanyang paa sa tubig. Incredible, sambit naman ng Emperor.
So ito raw pala ay ang true form ng messenger ng Ocean God. Sinabi naman ng Demon King na pakiusap ito na raw ang bahala sa tubig upang makadaan sila. Okay, sambit naman ni Sedna at makikita ang pag-angat ng tubig. At ilang sandali pa ay makikitang nahati ang tubig at makikita ang seal. Napasabi naman si Huayon na napaka-incredible daw ng ability ni Sedna. Sumagot naman si Tai na iyon daw ay given na dahil ito ay ang messenger ng Ocean God. Ilang sandali pa ay bumaba na sila at makikitang nasa loob sila ng isang bubble. Sinabi naman ni Almond na dito raw banda. At nagland na sila. Napasabi naman ang Emperor sa kanyang isip na ito raw ay ang crest ng royal family. Hey Tortoise, tawag ng Demon King kay Almond at nagtanong kung ano raw ba ang gusto nitong gawin nila rito. Sumagot naman si Almond na gaya daw ng paulit-ulit niya nang sinasabi, siya raw ay isang softshell turtle hindi isang tortoise. Ang Emperor ay kailangan lang dong pamatong sa gitna ng royal family crest at maa-unseal na raw ito at magbubukas na ang gate. Napasabi naman ang Emperor sa kanyang isip na hindi raw sa hindi ito suspicious, ngunit mukhang hindi naman daw nagsisinungaling ang softshell turtle na ito. Hindi niya raw malalaman na mayroon palang ganitong bagay rito kung hindi nito ito sinabi sa kanila. Napaka-disrespectful daw na tapakan ang crest ng royal family ngunit mukhang ito raw ay hindi na maiiwasan. Kung kaya humakbang na siya, tinapakan ang crest, at makikitang mayroong lumataw na magic circle na siya namang ikinagulat ng Emperor. Ano raw ba ito? Ito raw ba ay isang magic seal? At makikitang ito ay nagliwanag at naglabas ng napakatinding pressure. Napasigaw naman dito ang Demon King at tinawag na Julius ang Emperor, at tumakbo palapit na siya namang ikinagulantang ng dalawa. At makikitang hinawakan ng Demon King ang kamay ng Emperor. At napamura siya. At tumakbo na rin palapit ang tatlo. Napasabi naman ang Emperor sa kanyang isip na umaasa raw siya na ito ay hindi isang trap. At makikitang nag-imit ito ng napakatinding liwanag at ito ay umabot sa kalangitan. At lumipat ang eksena sa loob ng isang tunnel. At makikita ang tubig na dahan-daw ang pumapatak sa isang stalactite, at ito ay tumulo sa ilong ni Sedna. Bigla namang nagising si Sedna dahil dito. Napakalamig daw. Makikita namang nagkamalay na rin si Huayon at nagtanong kung ayos lang daw ba si Sedna. At sumagot naman ng oo si Sedna. At lumingon-lingon naman si Huayon upang hanapin ang prince. Nasaan daw ba kaya ito? Ilang sandali pa ay nakita niya na walang malay itong nakasandal sa isang bato at nakita niya rin si Tai. Kaya patakbo siyang lumapit habang sumisigaw ng Your Highness. Na siya namang naging dahilan upang magising ang Demon King. Your Highness, gising ka na, sambit naman ni Tai at nagsabing kasalanan niya raw ito dahil nabigo siyang protektahan ito. Ngunit sumagot lang ang Demon King na bakit napakadilim daw dito. Nasaan daw ba sila? May kinuha naman si Tai sa damit niya, at makikitang ito ay isang bato na nagliliwanag. Nakakagamit ka ng magic? Tanong naman ni Huayon at sumagot naman si Tai na kaunti lang daw. Kaunting practical magic lang daw ang kaya niya. Sa kabilang dako naman ay makikitang nagising na rin ang Emperor. Napahawak siya sa kanyang ulo, tumangala, at napasabing ito raw ay ang underground waterway. Narinig niya raw na matagal nang isinat down ng palas ang underground waterway na ito kaya paano raw ba kaya sila napunta rito. Sinabi naman ng Demon King na ito raw ay isang transportation spell. Ito raw ay isang uri ng summoning spell na gumagamit ng magic seal. Iniabot niya ang kamay niya sa Emperor at nagsabing salamat daw sa transportation spell na yun at sobrang tindi ng pagkakabagsak nila rito. Napasabi naman ang Emperor na mukhang ang magic seal daw na yun ang nagdala sa kanila rito. Sabay tanggap sa kamay ng Demon King, tumayo, at makikita ang pagkagulantang ni Tai nang mapatingin siya sa likod ng Demon King. At napasigaw siya na ito raw ay may malubhang injury sa kanyang balikat. Napasabi naman ang Demon King na kaya raw pala nakakaramdam siya ng matinding sakit.
Mukhang tumama daw ito sa bato pagkahulog nila kanina. At napasabi siya sa kanyang isip na hindi raw siya makapaniwala na nasaktan siya ng ganito kalala. Dahil dito na-realize niya raw kung gaano kahina ang katawan ng isang tao. Emosyonal namang sinabi ni Tai na maaari niya naman daw iyong iwasan kung pakiramdam niya na ito ay mapanganib. Kaya bakit nag-rush pa raw ito ng ganon? Sumagot naman ang Demon King na ang ibig daw ba nitong sabihin hayaan niya na lang ang taong ito na mahigop ng teleportation spell na yun ng mag-isa ganon daw ba? Oo, sambit naman ni Tai at nagsabing dapat hinayaan niya na lang daw ito. Papaano kung mamatay siya? Tanong naman ng Demon King at sumagot naman si Tai na kung ganun kasalanan niya na raw yun. Napasabi naman si Huayon sa kanyang isip na ang mga tao daw na ito, ano raw ba ang ginagawa ng mga ito sa harap ng Emperor ng Kanaz? Niwala man lang dong takot ang mga ito na magsalita ng ganitong mga bagay. Kung mayroon lang dong kasamang servant ang Emperor dito siguradong hinuli na raw sila sa salang pagtataksil. Napaubo naman ang Demon King dito at napasabing sige kasalanan niya raw ito. Ngunit nasaan daw ba si Almond? Dito banda, sambit naman ni Almond. At napalingon sila sa pinagmulan ng boses maliban kay Huayon. At makikitang nakatihaya si Almond. Kanina pa raw siya humihingi ng tulong ngunit mukhang wala rong nakakarinig sa kanya. Maaari daw bang tulungan nila siyang ibaligtad? Hey Tortoise naiinis namang sambit ng Demon King at nagsabing kasalanan niya raw ang lahat ng ito. Paano raw ba sila makakaalis dito? Sumagot naman si Almond na maaari daw silang makapasok dito sa kanilang own will ngunit hindi raw sila makakaalis dito ng ganoon kadali. Ang magic seal daw ay nasa entrance lang. Anong sinabi mo? Sambit naman ng Demon King. Sinabi naman ng Emperor na ang ibig daw ba nitong sabihin walang magic seal dito na magko-connect sa kanila palabas. Tama yon, sambit naman ni Almond at nagsabing hindi raw sila makakaalis dito sa pamamagitan ng magic. Fine sambit naman ng Demon King at nagsabing kung ganoon, anong paraan daw ba ang maaari nilang magamit upang makaalis sila rito? Iyon ay, sambit naman ni Almond at nagsabing hindi niya raw alam. Ang alam niya lang daw ang daan kung paano nila mararating ang kinaroroonan ng Royal Inheritance. Tinawag naman itong Tortoise ng Demon King at pinagmumumura. Napakawalang sense daw ng pinagsasasabi nito. Ngunit sumagot lang si Almond na siya raw ay isang softshell turtle. Bakit daw ba siya paulit-ulit na tinatawag nito na Tortoise? Ngunit Lajir, sambit naman ni Sedna at nagsabing may injury daw ang balikat nito. Hayaan daw siya nitong ihil ito. Wow! Tama! Sambit naman ni Tai at nagsabing alam daw pala ni Sedna na gumamit ng healing magic, napaka-incredible daw nito. Ahem, syempre, sambit naman ni Sedna at nagsabing sino raw ba siya sa tingin nito. Ngunit may biglang napagtanto si Sedna. Maaari lang daw pala siyang makagamit ng healing magic kung mayroong maraming supply ng tubig. Ngunit mukhang wala rong ganoon karaming tubig dito. Makikita naman ang pagkadismaya ni Tai, tumalikod, at nagsabing napakawalang silbing nilalang. Napaiyak naman si Sedna nang marinig ito at napasabing grabe napakamin daw nito. Sinabi naman ni Huayon na kung ganun bibigyan niya na lang daw muna ng first aid ang prince. Pakiusap habarin daw nito ang pang-itaas na damit niya. At sumang-ayon naman ang Demon King dito. At makikitang binalot na ni Huayon ng bandage ang sugat ng Demon King. Napatanong naman ito kung palagi raw ba talaga itong nagdadala ng bandage. Sumagot naman si Huayon na ang mga knights daw ay prone sa injuries kaya palagi daw silang nagdadala ng bandage at hemostatic agents. Makikita naman ang kaawa-awang kalagayan ni Almond at nakiusap na tulungan daw nila siya. Ilang sandali pa ay makikitang nagsimula na silang maglakad. Napasabi naman ang Emperor na since naging ganito na raw ang sitwasyon nila, mukhang wala na raw siyang ibang choice kundi hanapin ang Royal Inheritance. Hey Tortoise sambit naman ng Demon King at nagsabing ni tama raw ba ang daang binabagtas nila ngayon.
Oh boy, sambit naman ni Almond at nagsabing tama raw ito. Pakiusap magtiwala daw sila sa kanya. Sinabi naman ng Demon King sa Emperor na sinabi raw nung tortoise na nasa panganib ang royal family, totoo daw ba yon? Ha, pagtataka naman ng Emperor. Sumagot naman ang Demon King na sinabi daw kanina ng tortoise na yon na kapag nasa panganib daw ang royal family kailangang ma-deliver niya raw ang royal inheritance. Tama sambit naman ng Emperor at nagsabing kung titingnan mo raw mula sa labas, ang Canas Empire daw ay mukhang napakayaman at napakapayapang lugar. Dahil kung hindi raw ganun ang prince ng ibang mga bansa kagaya na lang ni Lajer hindi raw pupunta rito bilang diplomat. Ganun pa man, ang power daw ng emperor ay nagpo-falling apart na. At siguro yun daw ang ibig sabihin ni Almond. Ang empire daw ng Canas ay walang protection ng ocean god hindi gaya ng Jerlela. At ang legitimacy daw ng emperor ay isa lamang facade since ang mga nobles daw dito ay makapangyarihan. At upang ang mga ito raw ay mapasunod, kailangan daw ng emperor ng napakalakas na kapangyarihan. Sigurado raw siya na alam naman na ni Lajer ang problemang ito. Ngunit ang loyalty daw sa trono ay hindi kailangang palaging pure. Magbabow down ka lang daw sa isang royal kung may pakinabang ang mga ito sa iyo. At iyon daw ang dahilan kung bakit ang mga royals na naka-inline sa trono ay palaging tinitingnan ang mga nobles na mayroong kapangyarihan. At sinisigurado na mananatili ang favor ng mga ito. Napasabi naman ang Demon King na ito raw ay parang isang mangangaso na nagbabow down sa mga aso upang makakuha ng mas marami pang mga aso. Napatawa naman ang Emperor nang marinig ito at napasabing napakahusay daw ng ekspresyon na yon. Gusto niya raw itong gamitin pag nagkaroon siya ng pagkakataon. Sana ayos lang daw yon at tumawa siya uli. Anyways, ang sitwasyon daw na ito, at dahil sa hindi niya raw alam ang mga bagay na ito, nawala raw sa kanya ang kanyang ina at dalawang nakababatang kapatid. Sila raw ay nahulog sa plot ng mga nobles na siyang naging dahilan ng kamatayan nila. Napakabaliw na nation hindi raw ba? At ito raw ang dahilan kung bakit isa-isa niyang puputulan ang lahat ng mga bulok na ugat na ito kapag tuluyan na siyang nakaupo sa trono. Dahil hindi niya raw kayang maupo lang habang ang mga ito ay nag-aamok sa paraan na gusto nila. Dahil kung hindi, wala na raw siyang mukhang ihaharap sa ina niya at mga kapatid sa kabilang buhay. At sumang-ayon naman ang Demon King dito. Maya-maya pa ay sinabi ni Almond na doon daw sila dumaan sa ikalawang path. Sa bandang kanan, sinabi naman ng Demon King na sigurado daw ba talaga ito na guide sila nito ng maayos. Kapag naligaw daw sila rito, tatanggalan niya raw ito ng shell ng buhay. Nagulantang naman si Almond nang marinig ito at napasabing grabe napaka-cruel daw ng taong ito. Alajir, patanong namang sambit ni Almond. Sumagot naman ang Demon King na wag na raw nitong babanggitin uli sa ganoong paraan ang pangalan niya. Nalalaswaan daw siya. Humingi naman ng tawad si Almond at nagsabing naging habit niya na raw kasi yung ganon. At sinabi ni Almond na sa totoo lang may nakalimutan daw siyang sabihin. Ang ano naman, tanong naman ng Demon King. At ilang sandali pa paghakbang ng Demon King sa isang parte ng sahig ay makikitang na-activate ang mga trap na palaso at ito ay papunta sa Demon King. Buti na lang at nakareact agad si Huayon. At sinabi ni Almond na habang papalapit daw sila sa inheritance, paparami daw ng paparami ang mga traps. Na siya namang ikinainis ng Demon King at minura si Almond. Bakit ngayon niya lang daw sinabi ang tungkol dito? Gusto raw ba nitong matanggalan ng shell? Sumagot naman si Almond na napakatagal na panahon na raw kasi ang nakalipas at maging siya ay nakalimot na rin. Ilang sandali pa ay si Sedna na naman ang nakatapak ng trap. At makikitang na-activate na naman ang mga palaso. At makalipas ang ilang sandali ay nagulat sila nang makakita sila ng napakatinding liwanag. Your Highness, Your Majesty, sambit naman ni Huayon at nagsabing manatili raw sila sa likod niya. At makikita ang isang palasong parating,
At makikitang hinati ito sa dalawa ni Hwayon. Ilang sandali pa ay may isa na namang papunta sa Demon King ngunit nagawa itong ma-deflect ni Tai. At tinanong niya ang dalawang royals kung ayos lang daw ba sila. Napasabi naman ang Demon King na buti na lang daw at napakagaling ni Tai at ni Hwayon na mag-adjust sa sitwasyon. Dahil nakakainis dong isipin ang mga traps na ito na papunta sa kanila. Sinabi naman ni Almond na wala na rong mga traps sa treasure room kaya wag daw silang mag-alala. Ilang sandali pa ay may napansin si Hwayon at ang iba pa. At makikita ang dalawang mata na nakatingin sa kanila mula sa kadiliman. Tinawag naman na Julius ng Demon King ang Emperor at nagsabing napaka-imposible daw na nandito na ang mga reinforcements nila, hindi raw ba? Sumagot naman ang Emperor na paano daw mangyayari yon, hindi raw ba't sinabi niya na napakatagal nang i-shutdown ang underground waterway na ito. Sinabi naman ng Demon King na kung ganun, ang mga nilalang daw na ito ay hindi mga tao. At makikitang 7 mga nilalang pala ang nasa dilim. Sinabi naman ni Hwayon na tama daw yon. Ang mga ito raw ay mga demons. Ito raw ay mga demons na gumapang mula sa impyerno. At makikitang lumabas na ang mga ito. Makikita naman ang pangamba sa mukha ng Emperor. Ilang sandali pa ay nagsimula ng maging aggressive ang mga ito at biglang sumugod. Sinabi naman ni Hwayon na siya na raw ang bahala sa mga halimaw na ito. At napasabi siya sa kanyang isip na ito raw ay hindi nag-iisa kundi isang pangkat. Hinigpitan niya ang pagkakahawak niya sa espada niya at nagsabing ngunit ito raw ay hindi na maiiwasan kaya ang magagawa niya na lang daw sa ngayon ay ang sumubok. At makikitang papalapit na ang mga halimaw at si Hwayon naman ay nakahanda ng umatake. Ngunit, nagulat siya nang bigla na lang naging maamo ang mga ito. At hindi siya nakaimik, at makikitang tila ngumingiti ang mga ito at nagwawag ng mga buntot. Napatanong naman si Hwayon sa kanyang isip kung ano raw ba ang nangyayari sa mga ito. At nagtanong din ang Emperor kay Tai kung ano raw ba ang nangyayari dito. Sumagot naman si Tai na hindi raw siya sigurado. Lumingon siya sa Demon King at makikitang nakasarado ang mga kamao nito habang nakatingin sa mga halimaw. At lumabas din ang demonic eyes niya. Demon King's domination. Sambit naman ni Tai sa kanyang isip at nagsabing syempre ang mga ito raw ay mga demons na nagmula sa impyerno. Kaya syempre susunod daw ang mga ito sa kanilang master. Napasabi naman ang Emperor na ang mga bastards na ito, nakalimutan na raw ba ng mga ito kung papaano umatake dahil sa tagal ng panahon na sila ay nandito. Sinabi naman ng Demon King na siguro ito raw ay dahil sa messenger ng Ocean God. Dahil sa akin, sambit naman ni Sedna at nagsabing ngunit wala raw siyang ginawa. Sinabi naman ni Tai na syempre ito raw ay dahil kay Sedna na nagtataglay ng kapangyarihan ng Ocean God. Syempre kayang-kaya daw nito na ma-dominate ang mga walang silbing mga demons na ito. Ito raw talaga ay napaka-amazing. At makikita ang kakaibang reaksyon ni Sedna at Almond. Napatawa naman ng pilit si Sedna. Oo siguro napaka-amazing niya raw talaga, sambit naman ni Sedna at napasabi sa kanyang isip na ang Demon Dragon daw na ito ay nakakatakot. At lumipat ang eksena sa loob ng Royal Palace. At sa loob ng isang silid ay makikita ang paghampas ng isang noble sa lamesa at sumigaw na 2 araw na rong nawawala ang majesty. Ano raw ba ang gagawin nila? Sinabi naman ng isa pang noble na dinrain na raw nila ang lahat ng tubig doon ngunit hindi raw nila ito nakita. Sinabi naman ng isa na narinig niya raw na kasama nitong nawala ang prince ng Jerleila kasama ang iba pa. Mayroon daw bang chance na ito ay isang kaso ng pagkidnap? Sumagot naman ang isa na mukhang hindi raw ganoon ang nangyari. Dahil ayon daw sa witness, ang majesty raw ay hindi puwersahan na na-detain. Kaya sigurado daw ba sila na sinabihan na nilang magsarado ng bibig ang babaeng yon. Dahil kapag ang incident daw na ito ay na-expose, siguradong magdudulot daw ito ng mas malala pa na chaos. Sinabi naman ng isa na wag daw itong mag-alala.
Binantaan niya na raw ang babaeng yun na ito ay magdudulot ng rift sa pagitan ng mga nations kapag hindi nito isinarado ang kanyang bunganga. Kaya siguradong hindi raw ito magtatangkang sabihin ang pangyayaring ito sa iba. Ngunit ang isang transportation spell, sambit naman ng isa at nagtanong kung hindi pa rin daw ba natutukoy ng mga magic engineers ang nature ng magic seal na yon. Sinabi naman ng isa na ang lugar daw kung saan nawala ang Majesty ay pinaghihinala ang isang tunnel na maglilid papunta sa Royal Family Inheritance na protected sa loob ng 1,000 taon. Kaya kahit na mag-deploy pa raw sila ng mga magic engineers, hindi pa rin daw nila ito mahahanap agad. Nagsalita naman ang isa at nagsabing bakit napaka-walang silbi raw ng mga Royal Guards sa ganitong sandali. At makikitang napatahimik ang iba. At dinagdag pa nito na hindi raw ba't napakabuti ng nangyaring ito. Tinawag naman itong Duke Elgar ng isa at nagsabing paano raw ito nakakapagsalita ng ganito ka-arrogant na bagay. Arrogant, sambit naman ni Duke Elgar at nagtanong kung ano raw ba ang arrogant na sinabi niya sabay titig sa lalaki. Sumagot naman ito na wala raw sadyang. Sinabi naman ni Duke Elgar na wala raw siyang sinabing mali. Ang mga common swordsman daw na dinala ng Majesty rito sa palas nung panahon ng pagkunya upang atakehin ang kanyang mga kapatid na lalaki, ay kilala bilang mga Dragon Swords Knights. Hindi raw ba sila nadidiscussed sa katotohanan na sila ay nasa ilalim ng iisang bubong dito sa Royal Palace kasama ng mga maruruming mga commoners na iyon. Gusto niya rong i-cleanse ang palace mula sa kanilang mga presence habang wala rito ang Majesty. Kaya ano raw ba sa tingin nila at tinawag na mga nobleman ang mga kasama niya. Ngunit makikitang hindi nakaimik ang mga ito. Napasabi naman ang isa sa kanyang isip na ang mga Dragon Swords Knights daw ay ang pinakamalakas na puwersa dito sa palace at ang mga ito raw ay loyal lang sa Emperor. At ang isinasuggest daw ni Duke Elgar ay palayasin ang mga allies ng Emperor habang ito ay wala rito. At makikitang tumawa ito ng pilit at nagsabing gaya daw ng lagi, napakabilis daw ng Duke na mag-solve ng problema. Ito raw ay isang napakagandang idea. Kung ganun ika-cancel daw ba muna nila ang crown ng ceremony. Ngunit sumagot si Duke Elgar na iyon daw ay hindi na kailangan. Ang crown ng ceremony raw ay magpo-proceed gaya ng plano. At kapag ang Majesty daw ay hindi makabalik sa araw na yon, i-assume daw nila na hindi gusto ng Majesty ang trono at irespeto ang hiling niya kasabay ng sudden change of heart. At mag-proclaim ng bagong replacement sa posisyon ng Emperor na siya namang ikinagulat ng tatlo. Bigla ang replacement, sambit naman ng isa at nagtanong kung sino raw ba ang ipapalit nila. At sumagot naman si Duke Elgar na ito raw ay si Felez Elgar, ang kanyang panganay na anak.